Ayun, hello. Isang magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Ayun, my name is Anthony Cadiente. Ayan. Bali, narito po ako upang alayan kayo ng munting tutorial. Pero kahit munting tutorial lang to ito ay Start virtual. Stop ito recording ay button. alam kong itong tutorial na to kapaki-pakinabang, lalong-lalo na sa gustong mag-format ng computer. Gustong maranasan mag-format ng computer. Ay, may iba, takot na takot gawin to pero no need na matakot, lalo pat kailangan alam nyo lang yung gagawin. So, ayun, ang tutorial ko pong gagawin ay ang paggawa ng tinatawag po nating bootable device. Ano ang bootable device? Ang bootable device ay device siya na ginagamit para makapag-format tayo ng computer. Kumbaga, device siya na merong nakalagay na OS or operating system. Kunwari, Windows 10 or Windows 11, ganun. Windows 7, Windows 8, Windows 9, ganun. Windows 9. Wala palang Windows 9. Windows 8, Windows 11, mga Windows Vista, mga ganon. Linux. Yan, pero sa case ko kasi more on Windows lang po yung ang pwede ko lang ma-install na OS ay more on Windows. Excuse me. More on Windows. So yun. So ang gagamitin natin mamaya na is yung Windows 10. Kasi tawag dito. Yung Windows 11 kasi medyo malaki kasi yung file nun So baka tumagal tayo. So yun. So ang gagawin natin ang kakailanganin natin po sa paggawa ng bootable ay siyempre ang una nyo kailangan ay USB. Pwede rin CD kaso karamihan kasing laptop ngayon wala ng CD-ROM pwede na, pero pwede pa rin. Kakailanganin nyo nga lang ng CD-ROM, yung external na CD-ROM. Kakailanganin nyo ng ng burner ba yan? Burner. Yan, something ganon. Anyway, pero since sa case ko, USB yung gagamitin natin ang mga kakailanganin nyo po sa paggawa ng bootable ay USB or CD. Ayun. Sa USB kailangan 8 GB at least. 8 GB at least ang required. Kasi pag 4 GB baka kumapos. Wala, pwede naman. Pero ni-required talaga is 8 GB and up. 8 GB pataas. So yun, ang pangalawa natin kailangan ay yung app. Yung mismong app na panggawa ng bootable device. Which is yung, sa case ko, ang gagamitin ko ay Rufus. Rufus po. So, ayan. Although, marami yan. Maraming app na na pwedeng gamitin. Rufus, Bentoy, ganyan, Win2Flash, mga ganon. Sa case ko, Rufus yung gagamitin natin. Nga pala guys, kung marinig kayo nagsasalita kasabay ko, Rufus 4. yun po ay screen reader. Kasi gumagamit po ako ng screen reader sa computer. Magamit po ako ng screen reader. Kung mga hindi ko nakikita yung screen, so screen reader yung ginagamit ko to navigate the computer. Yun. Rufus 4.14. Yan po yung narinig nyo. Rufus 4.14.x36 of 36. Nagsasalita kasabay ko. Rufus 4.14.x36 of 36. Yan yung next natin kailangan, yung Rufus. Tapos, wait lang i-open ko lang itong Rufus Cut Alt TC W. The context menu. Open file location. Run as administrator A3 of 20. Desktop list. Inopen ko na yung Rufus. 4.14.x36 of 36. Yung Rufus po, pwede niyo yan i-download sa sa Rufus website. Pwede ko naman ilagay sa
Rufus sa 4.14.2377 description dialog drive below properties format yung, options select button. yung download link niyan. So ito, nag-open na si Rufus po. So, pero nga pala guys, kailangan pag mag-open kayo ng Rufus, make sure na may nakasalang na kayo na USB sa inyong computer. Make sure na may USB na kayo na nakasalang. So, Advanced list USB hard drives checkbox not checked. wait lang, ilagyan Space, natin ng check checked. to. Yan. So, Advanced drive select split yan, button submenu. kung nakikita nyo yung screen, naka-open na yung Rufus. So, Boot selection select split button submenu. ngayon, ang kakailangan na natin sunod yung mismong mismong ISO file o yung kumbaga yung pinakang file nung OS. Wari, ang gagamitin nyo Windows 10, Windows 11. O yun, i-download nyo yung ISO file nun. Dan-download nyo sa i-download nyo yung Windows 11 sa Microsoft website. Pero yung Windows 10 kasi, kung mga tapos na yung support ng Microsoft sa Windows 10, o hindi na po available siya sa Microsoft website. Hindi na available yung hindi na po siya available na may download yung Windows 10 yung Windows 10. Pero pwede pa kayo makakuha niyan sa ibang website nga lang, like Internet Archive, na ganun. Anyway, marami pa naman pwedeng mapagkuhanan yan. Ingat nga lang kayo kasi baka may virus yung makuha yung Pero anyway, pero yun, pwede kayo makakuha sa Internet Archive or kung nga yung Windows 10 kasi yun nga natapos na yung support at hindi na pero pwede pa rin gamitin yung Windows 10. May mga ilang PC pa rin gumagamit ng Win 10 or ng Windows 10. Yun nga lang, hindi na siya mag-update. So, yun na yung kung ano yung last na na-update doon, yun na yun. Hindi na siya pwede mag-update pa. Pero gamitin pa rin naman. So, guys, sa case ko, Windows 10 yung gagamitin natin for this tutorial. Gagawa tayo ng bootable device ng Windows 10. So, boot selection combo okay box na, Mr. ISO select split button submenu. So, yun yung pangatlo natin kailangan, yung ISO file. Sa case ko, naka-download na yung ISO file ng Windows 10 na yung Rufus, nagbigay ko na lang yung download link niyan sa baba. Lalagay ko na lang sa description. Boot selection select split button submenu. And by the way, paki-subscribe pala. Paki-subscribe niyo po yung ating channel, yung We Trust You Group. Yan, yung We Trust You Group. And of course, paki-like and share niyo po. Paki-like and share niyo po itong akin pong video na to, para happy. Hindi, ayan, paki-like and share niyo po itong video ito. And boot selection combo yung views. select split button So submenu. yan, i-open na natin. Ang gagawin ko na po ngayon, i-import ko na yung Windows 10 na OS. I-import ko na siya sa USB. Kaya nga sabi ko dapat may naka-open na po na USB. Or may nakasalang na USB pag gagawa Open kayo ng dialog file bootable. name. Last week group date modified split button. Last week grouping. Preview OneDrive collect D downloads pins Yan, one ay pupuntahan ko na yung file ng items view Windows list. Last 10 week na grouping ISO. expanded. Documents 6 Tapos sa downloads. D. Tapos nandito Documents. siya sa Hard room. Documents 6 of 70. documents. Items view list. Last week grouping expanded. Win 10 22 8 selected. Yan, ito yung gagamitin natin, Win10 22H2. Date mod file name. Files open button Open natin. Rufus 4.14.2377 dialog drive properties format options start button. So, ngayon, Close button. bago natin i-start Start yan, bago natin Close i-start, button. Device combo box CCCOM. Close button. Device save to VHD toolbar. Boot selection combo box may Win ayusin lang 10 tayo 22H. dito. Compute image checksums toolbar. Compute select split button submit image option combo box partition scheme image Ito. option combo box standard Windows dapat yan, nakaset po yan sa standard installation. Windows standard Windows installation. Yan, dapat nakaset yan dyan. Partition scheme combo Rufus box na to Rufus po ito. image op partition scheme combo box GPT collapsed. Sa partition scheme, okay na to, dapat naka-GPT. Dalawa kasi yan MBR tsaka GPT. MBR GPT. Yan, So, dapat yan nandyan.
GPT. So, dapat yan andyan sa GPT. Target system combo box UEFI. Non-CSM collapsed. Yan, so okay na yan. Advanced drive properties toolbar. Hide advanced drive properties button 1 of 1. So, click na natin List yung USB hard drive. List USB hard click drive. na natin Checkbox yung start. checked. Enable runtime UEFI media. Volume label edit selected C's. File system. Cluster size. Advanced Etong sa cluster file size system, combo okay box na yan, 40. naka-NTFS. Advanced format. Quick format. Create extended check device for number of passes. Multiple. Start button. Click enter i-enter natin sa start. Unavailable. Revoke UEFI bootloader detected dialog. Rufus detected that the ISO you have Yan, selected pag may contains lumabas UEFI pong bootloader ganyan na that has been prompt, revoked and that will produce a secure cancel. Okay button. i-okay nyo lang. Windows user experience dialog. Customize Windows installation. Okay button. Ngayon, i-okay nyo lang po yan. Cancel button. Create a local account with username. Checkbox checked. Edit selected Anthem 43. Set regional options to the same values as this user's checkbox. Disable data collection. Skip privacy questions. Checkbox not checked. Combo box collapsed. Yan. So, ito, Combo i-click box nyo lang yung collapsed. okay. Okay button. So, Rufus yan, dialog yan po, warning. All mag-i-start data on na po device yung ano. CCCOMAX64FREN USDV9D. 16 GB will be destroyed. To continue with this operation, Ayan. click OK. To quit Yan, cancel. may ibig sabihin yan po niyan, mawawala po yung mga data. So, sa USB nyo. So, dapat, pag magagawa kayo ng bootable device, dapat yung gagamitin yung USB-I blanco. Yung walang laman talaga. Cancel. OK So, button. okay natin to. Rufus 4.14.2377 dialog drive properties format options. Cancel button 0%. So, i-post ko muna yung recording guys kasi medyo matagal to. Nag-start na yung pag-create ng bootable. Babalik po ako mamaya. I-post ko lang po muna to. Ayun mga kaibigan, nagbabalik po tayo no. Start streaming but stop recording button. Nagbabalik tayo at yun, natapos na po yung Rufus pag-create 4.1. ng bootable. So, Close button. ngayon, Multiple buttons tool. Start button. Close button. Device combo box CCCO. Save to VHD. Boot selection. Compute image check. Select image. Advanced drive properties tool. i-close na natin to dahil button 1 of 1. i-close na natin to dahil tatapos na po. So, ipipindutin ito sa Rufus naman tayo ulit. Nandito tayo sa Rufus pa rin. Target So, system i-click combo natin box dito yung Advanced drive close. property. List USB. Enable runtime. Volume label. File system. Advanced for quick for create extend. Check device. Number of multiple button. Start button. Close button. Yan. So, enter tayo sa close. Op Studio 32.1.2. So, Profile. ayan. Untitled. Okay, so, okay na po yun. Nakagawa na. Para ma-check natin, sige, punta. Desktop list. Para kung Rufus check natin kung nagawa nga 4.14.x36 yung of bootable, 36. para lang makumpirma natin. So, This PC 10 punta of tayo 30. rito. This PC File Explorer. Ngayon, check natin. Items view list. Devices and L selected. CCCOMA. So, ito na yun. CCCOMAX64F. Ito na yung ating, Load. CCCOMAX64FREN USDV9D. Row 22 of 2. ito na siya. So, ito na yung ating Items view list. Working on it. ito na yung ating bootable. Boot not selected. EFI. Boot 1 of 8. So, ito na siya. So, ito na yung ating EV2 installer 8. ng Windows 10. So, Items view list. Devices and yun, drives. successful yung nating nagawa. Ngayon, CCCOMAX64FREN after nating Op Studio makapag-create, 32.1.2 profile untitled scenes untitled window we need controls to windows remove show the hidden icons button space Op Studio button 1 of safely remove hardware and eject kailangan nating i-remove yung USB. CCCOM eject USB flash drive CC eject USB flash drive E3 of 4 battery Yan, meter Op kailangan natin Studio alisin button to. 1 of 7 Yan, Op Studio i-alis na natin yung USB dahil tapos na natin gawin yung ating untitled window controls window stop bootable recording button device. So, oops. Yan, inalis ko na po yung USB. So, yan, matagumpay ko pong nagawa ang bootable device, no? So, yan po ang ating tutorial ng ating paggawa ng bootable device. At sa yung yung Rufus po, na kung gusto niyo pong gumamit ng Rufus na app para makapag-create kayo ng bootable, ay pwede kayo start streaming button stop recording pwede button kayo mag-download sa rufus.eu ba yun? Basta ilalagay ko na lang yung description, yung download link ng Rufus. Yun, ilalagay ko na lang sa description box. So, yun, please once again, subscribe our channel. We trust you group, and please like
please like and share this video para makatulong sa iba. Then, kung meron kayong katanungan, feel free to ask questions in the comment section po ng video ito. So once again, this is Anthony Cadiente. Ayan. Enjoy and have a good day. God bless us all. Bye-bye. Hanggang sa susunod na video.